Kailangan ni Letty na magtrabaho upang may maipambili ng gamot para sa kanyang inang may sakit. Kaya naman nang makatanggap siya ng tawag mula sa agency na kanyang inaplayan, hindi siya nag-atubiling tanggapin ng trabaho bilang kasambahay. Maganda si Letty at sa edad na 25, hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Sa kanyang pagpasok bilang kasambahay sa isang may kayang pamilya na nangangailangan ng katulad niya, dumating sa buhay niya si Brando, ang asawa ng kanyang amo. Letty, pakikuha nga ako ng tubig. Utos ng kanyang ina mula sa higaan. Pagod na pagod man mula sa maghapon niyang paglalakad at paghahanap ng trabaho sa Manila, hindi nagdalawang isip si Letty. Agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo at tinungo ang munti nilang kusina. Walang kuryente sa loob. Tanging ilaw ng kandila ang nagbibigay ng mahinang anino sa mumunting kalan, sirang upuan at ilang lata ng sardinas na nakasalansan sa sulok ng mesa. Tahimik ang gabi, maliban sa bahagyang pag-ugong ng hangin mula sa butas ng bintana. Kinuha ni Letty ang baso, binuksan ang gripo ng galon at dahan-dahang pinuno ito ng malamig na tubig. Bagamat mabigat ang katawan sa pagod, pinilit niyang maging mahinahon. Sa bawat patak ng tubig, parang sinasariwa niya ang dasal na sana'y dumating na ang trabahong matagal niya nang hinihintay. Pagbalik ni Letty sa silid, napabuntong hininga siya sa tanawing palagian na sa kanya. Ang kanyang ina, nakahiga sa maliit na banig, balot ng manipis na kumot at bahagyang umuungol habang pilit ginagalaw ang masakit na kasukasuan. "Ma, heto na po ang tubig." Malumanay na sambit ni Letty, sabay luhod sa tabi nito. Dumilat ang ina ni Letty. Kita sa mga mata nito ang pagod at kirot, pero mas nangingibabaw ang init ng pasasalamat. "Salamat anak, pasensya ka na't pahirap na ako sa'yo." Umiling si Letty. Pinilit ngumiti kahit may bahid ng luha ang kanyang mga mata. "Wala pong pahirap sa magulang, ma, lalo na kung kayo lang po ang meron ako." Mapait na ngumiti ang ina ni Letty. Pilit na tinatago ang hapdi ng katawan at lungkot ng kalooban. Dahan-dahan itong kinuha ang basong inabot ng anak, uminom ng kaunti at muli nahiga. Isang buntong hininga ang tanging iniwan nito bago muling pumikit. Tahimik na lumabas si Letty ng silid. Sa bawat yapak niya sa sahig na kahoy, naroroon ang bigat ng pagod at pagkabigo. Ilang araw na siyang nag-a-apply at tila walang bukas na pinto para sa isang katulad niya. Ngunit wala siyang karapatang mapagod. Hindi ngayon, hindi habang may lumalalang kalagayan ng kanyang ina. Bumalik siya sa kusina. Kinuha ang latang sardinas na inutang lang sa tindahan sa kanto. At baka nga bukas, singilin na siya ulit. Binuksan niya ito gamit ang kalawanging kutsilyo. Walang sibuyas o kahit kamatis na isasahog. Basta may mailaman lang sa tiyan. Sa madilim na parte ng bahay, naupo si Letty sa bangkong may sirang paa. Kinuha ang platong plastik at tinikpan ng ilang kutsara ng sardinas. Walang lasa o baka sadyang nawala na ang gana niya. Sa tabi niya, nakapatong ang lumang cellphone na gasgas at halos sira ang screen. Pinagmamasdan niya ito. Animoy umaasang tutunog. Tumawag na sana ang agency. Sana may trabahong naghihintay. Ngunit gaya ng mga nagdaang gabi, nanatiling tahimik ang kapaligiran. Sa halip na katok ng pag-asa, katahimikan ang muling dumapo sa gabing yun. Muli sumapit ang umaga. Maputla ang sikat ng araw at malamig ang simoy ng hangin. Ngunit hindi yun naging hadlang kay Letty. Imbis na manatili sa loob, inabala niya ang sarili sa paglilinis ng bakuran. Isang paraan para maibsan ang inip o marahil ang lungkot. May hawak siyang walis tingting at ilang tuyong dahon na isinabog ng hangin ang tinataboy niya patungo sa isang sulok. Maingat niyang sinisigaan ang mga ito gamit ang ilang papel na lumang resibo at ilang kapirasong kahoy.
Nag-uumapaw ang usok sa paligid. Pawisan at may bahid ng abo ang pisngi ni Letty. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang kilos. Sanay na siya sa ganitong gawain. Ngunit ang katahimikan ay magkakaroon ng ingay nang maulinigan ni Letty ang ring ng kanyang cellphone sa loob ng kanilang bahay. Agad-agad tumakbo si Letty pabalik sa bahay. Hinanap ang munting teleponong kanina, tila wala ng buhay. At doon nakita ni Letty na umiilaw ang screen ng kanyang cellphone at may pangalang nakasulat sa screen na Household Agency Manila. Napakabilis ng tibok ng puso ni Letty. Bahagyang nanginginig ang kamay nang sagutin ang tawag. Hello? Mahinang bati niya. Halos hindi makahinga sa kaba. Good morning, Ma'am Leticia. This is from Rivera Household Services. Available ka pa ba? May urgent client kami in need of stay-in maid. Willing ka ba sa immediate deployment? Napatulala si Letty. Sandaling hindi nakapagsalita. Pero kasabay ng matinding emosyon, bigla siyang napaluhod sa sahig. Hindi dahil sa hirap, kundi sa wakas, isang pag-asa ang tumawag. Opo, sagot ni Letty. Nanginginig ang tinig. Handang-handa na po ako. Maagang gumising si Letty kinabukasan. Isang pares lang na maayos na damit ang naisama niya sa lumang backpack. Bago umalis, humalik siya sa noon ng inapang natutulog. Nilakasan niya ang loob kahit parang may parte sa kanya na ayaw siyang paalisin. Ngunit ito na ang pagkakataon na matagal niya nang hinihintay. Hindi siya pwedeng umatras. Sumakay siya ng jeep at saka ng bus patungo sa Maynila kung saan susunduin siya ng representative mula sa agency. Tahimik ang biyahe. Bandang 2:00 ng hapon, huminto ang kotse sa tapat ng isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision sa San Juan. Napamulagat si Letty. Mataas ang gate, malinis ang driveway. 3 mamahaling sasakyan ang nakaparada. Ang bahay ay tila mansyon na tanging napapanood lamang niya sa teleserye. Pinagbuksan si Letty ng isang matandang katiwala na tila formal at walang imik. Ipinakilala siya sa mga tauhan sa loob at saka ipinasok sa kusina kung saan siya pansamantalang magpapahinga. Magiging stay-in ka rito, Letty, sabi ng taga-agency. Ang amo mo ay si Mrs. Ramirez. Businesswoman siya kaya laging wala. Isa lang ang madalas sa bahay, ang asawa niyang si Sir Brando. At katulad nga, naiwan si Letty. Isa lamang siyang kasambahay pa. Ang sabi naghahanap pa ang amo niya ng makakasama niya. Ngunit habang wala pa, ay agad na kumilos si Letty at nagtungo sa kusina upang mag-asikaso. Kahit hindi pa niya gamay ang ayos ng bahay, sinimula na niyang ayusin ang mga kagamitan. Pinunasan ng lamesa, inayos ang mga nakasalansang plato, nilinis ang lababo at sinilip kung may kailangang itapon sa refrigerator. Ngunit habang naglilinis, doon ay naramdaman ni Letty ang isang yabag. Si Brando, ang kanyang amo, at sinabi ng agency na nagpapaliwanag kanina lamang. Nakasuot ito ng puting polo na bahagyang nakabukas ang unang botones. Ang manggas, nakarolyo hanggang siko at ang mga ugat sa kanyang bisig, bakas na bakas. May hawak itong cellphone sa isang kamay, ngunit ang mata ay nakatuon kay Letty. Maaga kang kumikilos, sambit ni Brando. Mabilis na tumayo si Letty, bahagyang namula. Opo sir, nililinis ko po ang kusina para po pag-uwi ni ma'am ay maayos na. Hindi agad sumagot si Brando. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Tila sinasadya ang bawat hakbang papalapit kay Letty. Ilang taon ka na, Letty? Tanong ni Brando. 25 po sir, sagot ni Letty. Pilit iniiwas ang kanyang tingin. Tumango si Brando, ngunit nanatili ang tingin nito sa mukha niya. O marahil higit pa roon, para bang hinuhubaran siya ng mga mata nito, ang mga matang sanay mag-utos at sanay mag-angkin. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Mahinang sambit ni Brando. Letty, parang musika sa tenga. Napakagat labis si Letty.
Hindi niya alam kung bakit, pero biglang uminit ang kanyang batok. Hindi ito ang unang beses na pinuri siya ng lalaki. Pero tila, kakaiba ang dating kapag si Brando ang bumigkas. Matagal pa itong tumingin sa kanya bago muling nagsalita. "Mabait ka ba, Letty?" "Opo, sir." Tumango lamang si Brando sa kanya. Kinakabahan man sa mga titig, isinawalang bahala ayon ni Letty at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit muli siyang napahinto nang magsalita muli ang amo niya. "Maliligo ako. Ihanda mo sa silid ko ang gagamitin ko." Nag-angat si Letty ng tingin. Bahagyang nagtaka. "Sir, ako po ba ang..." Kita ni Letty ang pagngisi ng kanyang amo. Tila ba may laman iyon na hindi niya mawari kung ano. "Oo, wala pang ibang kasambahay. Wala rin si Mrs. Ako at ikaw lang ang narito." Tahimik na tumango si Letty. Walang magawa. Ganun ba talaga ang inaasahan sa isang stay-in? Agad siyang nagtungo sa malaking silid sa ikalawang palapag. Ang silid ni Sir Brando ng asawa nito. Pagpasok ni Letty, bumulaga sa kanya ang halimuyak ng mamahaling pabango. Isang amoy na tila nakakalasing. Maayos ang kama. Malawak ang espasyo at sa isang gilid, naroon ang walk-in closet. Dali-dali niyang kinuha ang isang tuwalya mula sa cabinet at ilang pamalit na damit na naiwan sa ibabaw ng drawer. Maingat ang kilos niya, ngunit hindi maaalis ang kaba. Pero ang mas lalong nagpakaba kay Letty ay nang maramdaman niya sa kanyang likod si Brando. Ramdam ni Letty ang init ng balat nito, ang banayad na hiningang dumadampi sa kanyang batok. Ngunit ang mas lalong nagpakaba sa kanya ay nang bigla siyang hawakan nito sa bewang. Malaki ang kamay ni Brando, mainit at tila may sariling isip na dumapo sa kanyang balat. Dahan-dahan, parang sinusukat ang liit ng kanyang bewang. "May nobyo ka na ba, Letty?" Bulong ni Brando sa likuran ni Letty. Halos dumadampi ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. "Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Basta, huwag mo sasabihin kay Ma'am Elma ang gagawin natin." "Wala po, sir," sagot ni Letty. Halos pabulong at nanginginig ang tinig. Pero sa gitna ng pagkalito, may init na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Hindi ni Letty alam kung bakit. Pero nang tumingin siya sa salamin, sa harapan ng dresser, doon niya nakita si Brando. Matikas ang likod at malapit na malapit sa kanya. Ang katawan nitong batak sa gym ay tila apoy na dumampi sa kanyang likuran. "Maganda ka, Letty," muling bulong ni Brando at ramdam niya ang paglapit ng labi nito sa kanya. "At nakakaakit ka. Di tulad ng asawa kong si Elma, matanda na." Ang mga palad ni Brando ay marahang humaplos sa kanyang braso. Banayad ngunit may puwersa. Mainit ngunit hindi marahas. Sir, baka po dumating si Ma'am," bulong niya. Halos hindi niya makilala ang sariling tinig. Nanginginig ito, hindi lamang sa takot, kundi sa isang bagay na hindi pa niya kailanman naramdaman. Hindi si Letty agad kumilos, hindi siya agad tumanggi, at iyon ang mas nagpagulo sa kanya. Di naman ni Brando ang bagay na iyon sa kanya. Pero ang pagtahimik ni Letty ay napawi nang maulinigan nila pareho ang pagdating ng kotse. Mula sa halimuyak ng tukso, biglang bumalik si Letty sa realidad. Agad siyang pinakawalan ni Brando at tumalikod dito. Kinuha ang tuwalyang nakasampay sa kama. Samantalang si Letty naman, natauhan. Mabilis niyang inayos ang uniforme at halos kumaripa sa paglabas ng silid. Pagbaba ni Letty sa hagdan, dama pa rin niya ang kabog ng dibdib. Pilit niyang iniiwasang ipahalata ang kaba sa kanyang kilos. Doon sa paanan ng hagdan, nakita niya si Ma'am Elma. May katandaan na. Nakasuot ng formal na blouse at slacks. May dalang ilang paper bag na halatang galing sa mall. May aura pa rin ito ng pagiging eleganting babae. Ngunit halatang pagod na ang mga mata at bahagyang nanlalalim ang mga pisngi. Malayo ito sa imahe ni Brando
na mas bata, matipuno at nakakapang-akit. Letty, tawag ni Elma, bahagyang napapikit sa pagod. Pakikuha naman ng bag ko sa likod ng sasakyan, ang bigat kasi. Opo ma'am, mahinhing tugon ni Letty, pilit pinapakalma ang sarili. Habang naglalakad papunta sa labas, hindi ni Letty maiwasang muling balikan sa isipan ng nangyari sa silid kanina. Ang init ng kamay ni Brando, ang bulong nito sa kanya, at kung paano siya hindi agad nakatanggi. Muli ay pinilit ni Letty na umaktong parang walang nangyari. Nang muling pumasok si Letty matapos makuha ang bag ni Ma'am Elma, tumungo siya paakyat upang iakyat ang bag sa silid ng mag-asawa. Mabigat ang bag, ngunit mas mabigat ang kanyang dibdib na para bang may nakaambang hindi ni Letty maipaliwanag. Pagdating sa tapat ng pinto, napansin niyang bahagyang nakasiwang ito. Aakma na sana si Letting kakatok, pero bago pa man umabot ang kanyang kamay sa pinto, napatigil siya. Mula sa siwang ng pintuan, nakita ni Letty ang bahagyang tanaw sa loob ng silid, at doon, halos manigas si Letty sa gulat. Nang makita si Ma'am Elma na nakasubsob sa kama, habang si Brando ginagawa ang bagay na iyon. Pero bago makatakbo, ay halos manlaki ang mata niya nang makita na nakatingin sa pinto si Brando at nagtama ang paningin nila. Agad na kumaripas ng takbo si Letty. Doon ay inabala niya sa kusina ang kaba na madarama at nagluto ng hapunan ng mag-asawa. Ang bango naman niyan, Yaya, ani Elma habang naupo sa hapagkainan. Hawak ang baso ng malamig na tubig at tinitingnan ng inayos sa mesa. Agad nang umiti si Letty. Salamat po Ma'am Elma. May taglay na paggalang at senseridad ang kanyang tinig na sambit. Ngunit ang kanyang ngiti ay pilit lamang sapagkat kasunod ni Elma sa pagpasok ng silid kainan ay ang asawa nito na si Brando. Agad na napawi ang ngiti ni Letty. Napayuko siya at abalang inihain ng adobo at sinaing. Pilit na iniiwasan ang tingin ni Brando. Letty, samahan mo kaming kumain. Biglang sambit ni Elma habang inaabot ang kutsara at tinidor. Nagulat si Letty at bahagyang napatitig sa ginang. Ma'am, sa kusina na lang po ako. Ay naku, minsan lang naman, halika na. Wala nang nagawa si Letty. Napilitan siyang umupo sa dulo ng hapag, tapat kay Ma'am Elma, habang si Brando naupo sa tabi ng kanyang asawa. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na kahit maraming espasyo ang mesa, parang masyado siyang malapit kay Brando. Tahimik ang umpisa ng pagkain. Tanging kaluskos ng kubyertos at mahihinang tanong ni Elma ang bumabasag sa katahimikan. Pero biglang bumundol ang kaba sa dibdib ni Letty nang maramdaman niya ang isang bagay na dumampi sa kanyang paa sa ilalim ng mesa. Isang marahang galaw, mainit. Napakurap si Letty, napatingin siya kay Brando, ngunit agad nitong isinubo ang kanin at waring walang ibang iniisip kundi ang pagkain. Walang bakas ng kung anuman sa muka, ngunit nang sumulyap si Letty sa ilalim ng mesa, sigurado siyang ang paa ng lalaki ang nasa ilalim. Napakapit si Letty sa gilid ng upuan, pilit pinapakalma ang sarili. Ayaw niyang magsalita, ayaw niyang magpahalata. Letty kuha ka pa ng kanin, ani Elma na abala sa sariling plato. Opo ma'am, garalgal ang kanyang boses at dali-daling inatras ang silya upang tumayo. Pero bago siya tuluyang makatayo, bahagyang humigpit ang pagdikit ng paa ni Brando sa kanya. Na tila ba, pinipigilan siyang umalis, pero pinilit ni Letty na makawala at doon siya umalis sa kinauupuan niya. Matapos ang hapunan, naiwan si Letty sa malawak na kusina, nag-iisa. Tahimik siyang naghugas ng mga plato, niligpit ang mesa, at inayos ang mga natira sa lutuan. Ngunit kahit paulit-ulit ang galaw ng kanyang mga kamay, hindi mapawi sa isipan niya ang naramdaman niya kanina sa ilalim ng mesa. Ang init ng paang yun, ang kumpiyansang tila hindi natitinag sa pagkakasala. Pagkatapos ay tumungo si Letty sa kanyang maliit na silid sa likod bahay. Isa iyong payak na kwartong may lumang aparador, manipis na kutsyon
at isang piraso ng salamin sa dingding. Agad siyang naligo. Habang bumubuhos ang malamig na tubig mula sa balde, sinuklay ng palad niya ang sarili. Hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa alaalang haplos ng isang kamay na hindi inaasahang hinahanap niya. Ngunit ang tahimik na paliligo ni Letty sa maliit na banyo ay naputol nang bigla ang ingay ng doorknob. Isang mahina, ngunit malino na tunog sa katahimikan ng gabi. Napalingon siya, basang-basa pa ang buhok at agad na tinakpan ng tuwalya ang sarili. "Sino yan?" May bahid ng kaba ang boses ni Letty. "Ako to, Letty, si Brando." Hindi alam ni Letty kung bakit, pero parang may sariling isip ang kanyang kamay. Kahit basang-basa pa at nakatapi lang ng tuwalya, dahan-dahan niyang pinihit ang seradora at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Brando. Nakasuot ito ng puting sando at pajama. Pero kahit sa simpleng ayos nito, ramdam ni Letty ang presensya nito. Ang lakas ng katahimikang dala ng lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang saglit na tila habang buhay. Tila sinusukat ni Brando ang buong katauhan ni Letty gamit lang ang kanyang tingin. "Hindi ako nasyahan, Letty. Nais kong ituloy sana natin ngayon," sambit ni Brando. Walang lumabas sa labi ni Letty nang pumasok si Brando at halikan siya sa labi. Halik sa labi na buong buhay niya, ngayon niya pa lamang naranasan. Napapikit si Letty. Ninanamnam ang init ng halik ni Brando. Ang kanyang mga kamay ay kusa nang umalalay sa batok ng lalaki. Habang ang paghinga nila, sabay nang bumibigat. "Ang bango mo naman, Letty," anas ni Brando. Napakapit na lamang si Letty sa likod ng kanyang amo. Ang katawan niya tila dinadaluyan ng kuryente. At doon ay parehas silang bumagsak sa kama. At doon sa unang beses, iba ang ipinaramdam sa kanya ng amo. At paulit-ulit pa yung nangyari sa buong gabi. At habang wala si Elma, ang asawa ni Brando, doon ay halos ibuhos ni Brando ang lakas sa napakagandang si Letty. Doon ay wala namang nagawa si Letty kundi tanggapin ang kaligayahang dala ng kanyang amo.